inaabangan ng lahat, inaabangan ng marami na magkakaroon sana ng rigodon sa Senado. Ilang araw ko yung diniscuss, sabi ko mukhang magkakaroon ng pagpalit ng liderato ng Senado. Mukhang magkakaroon. Bakit? Ay alam naman natin, nagsalita nung isang araw si JB Ejercito. Sabi ni JB Ejercito, 5 kami na senador na nag-iisip na kumalas ng majority. At tumunog yung balita, naging matunog yung balita na si Caldero Cayetano ang posibleng ipalit. Matindi yun. Grabe yung reaksyon natin doon. Tapos binabalita na, magkakaroon ng palitan ng liderato ng Senado sa Lunes, October 6, ngayong araw. Pero kahapon, binalita, hindi magkakaroon ng pagpapalit ng liderato ng Senado. Yan. At ito, nakita nyo naman dyan sa Soto, very confident of Senate majority support. Yan. Si Soto na mismo ang nagsabi, very confident. Ibig sabihin, hindi tuloy ang pagpapalit ng liderato ng Senado ngayong araw. So, magandang balita yan. Magandang balita na mananatili si Soto bilang Senate President kasi nakakasuka talaga kung matatanggal na naman si Soto at babalik na naman yung mga grupo ng Senado na ang hahawak ay grupo nung nila Marcoleta. Malala pa, ang magiging Senate President sana ay si Caldero Cayetano. Shout out kay Karatamong sa Barrio Matakla. Kaya mga kabunyog mga kababayan, hi, kabunyog Lothi Lidan Mangantulaw, salamat sa pag-send ng stars at kay Nunong Raymond, salamat sa inyo. Mga kabunyog, so ngayon, kumpirmado na natin, walang mangyayaring pagpapalit ng liderato ng Senado. Mananatili si Tito Soto. So masaya tayo. Kahit si Win Gatchalian na isa sa mga napapabalitang babaliktad, ay sa ngayon, ang balita, siya mismo nagsabing stable. Stable na. Ito, tingnan nyo sa kanan. Sabi ni Win Gatchalian, definitely, mananatili tayo kay Senator Soto. Sabi yan ni Win Gatchalian, tingnan nyo sa kanan. Nakikita ko na stable ang leadership ni Senator Soto. In fact, sa kanya nang galing itong suhestyon na sa floor na lang tayo mag-amend para maging transparent. Nag-agree na rin kami kasama ang ating Pangulo na hindi na namin i-implement yung Certificate of Urgency sa budget. Ganon din si Ping Lacson. Tingnan nyo sa kabila. Kinumpirma na ni Ping. October 5 yan, kahapon pa. Not true. It is the same old rehashed Saywar tactic all over again, intended to confuse and sow intrigue among the members of the majority. Rest assured, there's no wavering in my advocacy against the corrupt and rotten system, particularly the misuse and abuse of public funds. So yan mga kabunyog. So masasabi na natin na hindi talaga tuloy na ang pagpapalit ng liderato ng Senado. Hindi nakakuha ng numero ang grupo nila Cayetano. Kasi may mga dating nagsabi na sasama na nag-decide na hindi. Tulad nito ni Win Gatchalian. So, masaya itong balitang ito, maganda itong balitang ito. Kaya lang, sa totoo lang mga kabunyog, na kung napanood nyo yung interview kay dating Senate President Drilon, kung napanood nyo yung interview ng DZMM yata yung nag-interview. Ang tawag niya dito, King's Gambit. King's Gambit. Ang tawag ni dating Senate President Drilon, King's Gambit. Alin yung King's Gambit? Yung pag-offer hindi ko alam kung pag-offer o talagang sigurado na. Nung una kasi pinag-iisipan ni Ping Lacson na mag-resign na bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Pero kahapon ang mga balita hindi pinag-iisipan. Talagang resign na siya. Decided na siyang mag-resign. Ang tanong na lang kung sinong papalit. So, yung balita na yon na talagang nag-resign na bilang Blue Ribbon Committee Chairman si Ping Lacson, hindi magandang balita yon. Pero yun ang tinatawag ni dating Senate President Franklin Drilon na King's Gambit. Ang ibig sabihin ng King's Gambit, parang sinakripisyo si Ping Lacson
para lang manatili si Tito Soto bilang Senate President. Na-discuss ko na rin yan kahapon. Nung diniscuss ko yan kahapon, hindi pa sigurado kung magre-resign siya. Kung sabi, pinag-iisipan. Pero ang title ng topic ko kahapon, kung napanood nyo, magre-resign si Ping Lacson dahil para manatiling Senate President si Tito Soto. Di ba ganun yung title ko? Ano ang BRCC? Hindi, BRC. BRC Chairman. Blue Ribbon Committee Chairman. Yun. Blue Ribbon Committee Chairman. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, balik ako sa dinidiscuss ko. Kahapon, ang unang balita, pinag-iisipan daw ni Ping Lacson na magre-resign bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Ngayon, diniscuss ko yan. Kung magre-resign man si Ping Lacson, yun ay sakripisyo. Kapalit yan, mananatili si Tito Soto na Senate President. O ngayong araw, ini-interview si dating Senate President Franklin Drilon. Ang sabi niya, King's Gambit yon. Ay, di ba yun din yung sinabi natin kahapon? Kung yung pagre-resign ni Lacson bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairman, malaking sakripisyo yon. Ang tawag ngayon ni dating Senate President Franklin Drilon, in-interview siya ngayon, ang tawag niya, King's Gambit. King's Gambit kasi, sugal yun eh. Sinakripisyo mo si Lacson. Bakit kailangang isakripisyo si Lacson? Alam nyo naman, sunod-sunod yan ng mga developments kung nasusubaybayan nyo. Nung una, ang sabi ni Senator Lacson ganito. Ang sabi ni Lacson ganito. Halos lahat ng mga senador ay mayroong insertion sa 2025 budget. 100 billion pesos ang insertions. Karamihan ng mga senador, halos lahat, almost all, yun yung term, ay may insertions. Anong ibig sabihin nun? Medyo nagalit ngayon siyempre yung mga senador nun. Medyo nagalit yung mga senador nun. Napansin nyo? Siyempre nagalit yung mga senador na kasamahan niya. Bakit naman sinasabi yan ni Senador Ping Lacson? Almost all daw. Talagang masisira tayo dyan. Iisipin ng mga tao dyan, lahat tayo may insertions. Yun naman ang totoo eh. Almost all naman talaga. Almost all naman talaga may insertions. Ang sunod na tanong. So, ano bang gagawin ng kasalukulang liderato ng Senado? Wala nang insertions. Ibig sabihin, hindi na kami makakapag-propose ng mga insertions namin. Alam nyo yon? Napansin nyo yon? Nagre-reklamo yung ganun. Sino ang napansin yung naging very vocal ng pag-question na yan? O sige nga, sino ang naging very vocal? So ibig nyong sabihin, mali yung insertions. Ibig nyong sabihin, hindi na kami makakapag-insertions ngayon. Napansin nyo ba yon, mga kabunyog? Ha? Napansin nyo yon? Sinong nagtanong nun? Sinong nagsabi nun? Ha? Ha? Sino? Sino yung nag-ingay? Nung nagsabi si Lacson na yung insertions, masama talaga yung insertions na yan. Halos lahat ng senador sa 90th Congress na Senate ay may insertions. Almost all. Pero pagkasabi nun ni Lacson, mayroong kaagad umalma. Sino yung umalma? Sabi niya, tama si Luis Bus, si Cubita. Si Cubita kaagad. Nag-react kaagad si Marcoleta. Pakilinaw ng policy ninyo, Mr. Senate President. So, ibig nyong sabihin, wala nang insertions? Gustong marinig nila Marcoleta yon. Ano ba ang policy ni Tito Soto sa ilalim lang liderato niya? Wala na bang insertions? Kasi ang statement ni Lacson, matapang eh. Ang sabi ni Lacson, almost all ng mga senador sa 19th Congress Senate ay may insertion. So, ang tanong ni Marcoleta, sa floor yung tanong ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, Mr. Senate President, Mr. President, pakilinaw, ano ba talaga ang policy ninyo tungkol sa insertions? Kasi hindi na namin maintindihan eh. Anong gustong mangyari ni Marcoleta noon? Linalagay niya sa trap si Soto. Kapag sinabi ni Soto, wala na, hindi na natin papayagan ng insertions, ay magagalit ang mga senador. Magagalit ang mga senador kapag sinabing wala ng insertions. Kaya anong sinabi ni Tito Soto? Ang sabi ni Tito Soto, hindi naman lahat ng insertions ay masama. Hindi naman lahat ng insertions. So medyo na noon.
Medyo naluwagan na naman ang mga senador. Oh, narinig nyo? Tuloy pa rin pala ang insertions. 'Di ba? Yun ang unang compromise. Yun ang unang konsesyon na ibinigay. Yun ang unang konsesyon na ibinigay. Sinabi ni Tito Soto na hindi naman lahat ng insertions ay masama. Medyo natuwa yung mga senador na corrupt. Yung mga mahilig sa insertions, natuwa sila. Narinig nyo? Ha? Ano pala? Tuloy pa rin ang insertions. Oh, magkaiba na yung stand ni Lacson doon. Magkaiba na ang stand ni Lacson sa Soto. Pero hindi naman nag-away si Lacson at si Soto. Pero parang ang ginagawa nila Marcoleta doon, pinagbabangga yung sinabi ni Lacson at ni Soto. Kung gusto nilang marinig kay Soto, sabihin, pag sinabi ni Soto, wala nang insertions, ay magagalit lahat. Magagalit ang mga senador kasi hindi sila papayag ng walang insertions. Nakuha nyo mga kabunyog, mga kabayan. Anyway, yun ang una. Yun ang unang nakita natin na medyo nahihirapan na si Soto na pamunuan ang Senado kasi kapag ininsist talaga nila na wala ng insertions, aalma ang mga senador. Kahit yung mga kasamahan nila sa mayorya, tulad ni Win Gatchalian, tulad ni JB Ejercito, marami dyan. Yung mga magkapatid na tulpo, at pa rin yan. Gusto pa rin nila ng insertions. Kaya sinabi naman ni Soto, hindi naman lahat ng insertions ay masama. Medyo natigil na si Marcoleta. Sinabihan na kaagad yung mga kasamaan niyang senador. Narinig nyo? Okay pa naman pala si SP. Ang tawag nila kay Soto, SP. Okay pa naman pala si SP. Mayroon pa rin palang insertions. Okay. So tuloy ang insertions. Ang problema, yung susunod na hearing. October 8, may hearing. October 8, may sunod na hearing. Ano ang ipipresent? Ang ipipresent yung tell-all affidavit ni Diskaya. Yung tell-all affidavit ni Diskaya. Ang problema ng tell-all affidavit ni Diskaya, mula 2016 na yun. Kasama na yung 2016 to 2022. Diba? Yun ang hinihingi kay Diskaya eh. Sabihin niya rin yung panahon ni Duterte. Yan. Medyo mahirap yun. Pangalawa, yung issue ni Gutesa. Pag-uusapan yung issue ni Gutesa. Yan yun. Kaya ang mangyayari, yung October 8 na hearing ng Blue Ribbon, marami na namang papaputukin. Malamang may matatamaan na naman ng mga senador. So ang tanong ngayon, tuloy pa rin ba ang pagdinig ng Senado? May mga tatamaang mga senador? Dito na ngayon umaalma ang mga senador. Itigil na yan. Masyado nyo nang sinisiraan. Halos lahat na ng mga senador tatamaan dyan sa investigasyon ng Blue Ribbon. Doon na ngayon umaalma sila JB Ejercito. Doon na ngayon umaalma sila Win Gatchalian. Kasi kahit sila, pwedeng mahagip na eh. Kasama sila sa 19th Congress Senate. Marami ring insertion si JB Ejercito. Kung makikita nyo yung pinapirmahan na Blue Ribbon na BICAM report, nakapirma si JB Ejercito. Member ng BICAM si JB Ejercito. Nakapirma siya dun. Si Coco Pimentel at si Risa Hontiveros, member ng BICAM dahil minority. Pero hindi sila pumirma. Si JB Ejercito pumirma. Ngayon, si Win Gatchalian malamang pumirma din doon. So ano ngayon? Kung magpapatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon sa ilalim ni Lacson, yung direksyon na tinatahak nito na walang sasantuhin kahit mga senador, malamang tatamaan na si Mark Villar, tatamaan na si Win Gatchalian, tatamaan na si JB Ejercito, tatamaan na sila Cayetano. Lalawak ang tatamaan. Dito na ngayon umaalma yung mga senador. Kapag hindi tinigil yang nangyayari na yan, na sinusunog na ang sarili nating bahay, kapag yan pa rin ang direksyon, kakalas na kami sa mayorya. Yan yung pananakot na nila JB Ejercito. Diyan na ngayon medyo seryoso ng threat yon. Ngayon, ang inoffer ni Lacson. Ano ang inoffer ni Lacson? Sige, wag na natin munang ituloy. Suspendido na muna ang Blue Ribbon Committee hearing indefinitely until further notice. So hindi matutuloy sa Wednesday. Ngayon, pumayag ba ang mga senador noon? Hindi pa rin. Tuloy pa rin ang pagpapalit ng liderato ng Senado Monday. So ano na naman ang inoffer? Sige.
Kung talagang yan ang problema nyo, kaya gusto nyong palitan si SP Soto, ako na lang, magre-resign na ako bilang Blue Ribbon. Bahala na kayo kung sinong gusto nyong ibigay dyan. Yan ang nangyari ngayon. Nang magsabi si Lacson na magre-resign na siya bilang Blue Ribbon Committee Chairman, wala nang rason para palitan si Soto. Kasi yun naman ang issue nila eh. Ang issue nila, dapat ang Blue Ribbon hindi na dapat magpatuloy sa pag-imbestiga sa buong Senado. Dapat tama na yan. Tigil na yan. Kung nabanggit na si Villanueva, nabanggit na si Jinggoy, nabanggit na si Escudero, hanggang dyan na lang. Itigil na yan. Nung una, ang ino-offer ni Lacson, hindi na magkakaroon ng hearing ang Blue Ribbon. Ayaw pa rin. Tuloy pa rin ang pagpapalit ng liderato. So ang in-offer na ni Lacson, yung ulo niya na. Magsasakripisyo na siya. Magsasakripisyo na siya. So yun. Nung nagsabi siya na magre-resign na siya bilang Blue Ribbon, natahimik na ang lahat. So kahapon, nadeklara na kahapon. Sabi ni Tito Soto, very confident siya of Senate majority support. Pagkatapos, nagsalita na rin, nakita ko, nagsalita na rin si JB Ejercito, tuloy, walang pagpapalit ng liderato ng Senado. Nagsalita na rin si Lacson, sabi ni Lacson, it's not true. Ano lang yan, saywar tactic lang yan. Pero ang totoo, hindi totoo yung sinasabi ni Lacson na saywar tactic lang yun. Totoo yun. Totoo yun. May banta na talaga na palitan na si Soto. Kaya lang, nagsakripisyo siya. So dahil nagsakripisyo na siya, wala na. Hindi na matutuloy yung hearing ng Senado. Yung mga senador na kurakot, nakaligtas. Ibig sabihin, yung napangalanan na, si Villanueva, si Jinggoy, at saka si Escudero, hanggang doon na lang. Yung iba, wala na. So nakaligtas ngayon si JB Ejercito. Nakaligtas ngayon si Gwen Gatchalian. Nakaligtas si Cayetano, nakaligtas sila Bongo, ligtas silang lahat. Nakaligtas sila Mark Villar. Yan ang nangyari dyan. Ang anong nangyari? Sabi nga ni dating Senate President Franklin Drilon, King's Gambit, sinakripisyo si Lacson. Kaya mga kabunyog, yan ang nangyari. Ngayon, magiging mayabang na naman itong sila Marcoleta. May nakita na ako ngayon na post sa social media, ang bumangga kay Cayetano at Marcoleta, giba. Anong ibig sabihin nila dito? Ang ibig sabihin nila dito, mga kabunyog, mga kababayan, nakita nyo, bumigay din si Soto at si Lacson. Yan ang malungkot dyan. Kaya ang nangyari dyan, maganda naman at hindi napalitan si Soto, pero ang tanong kung sa English, at what cost? At what cost? Ano ang naging kapalit? Nanatiling Senate President si Soto, pero grabe ang ibinigay na konsesyon sa mga kurakot sa Senado. Anong konsesyon yon? Hindi na sila iimbestigahan. Wala na. Ang ganda na sana nung takbo. Kaya ang dami ngayong nanghihinayang eh. Si Arnold Clavio, broadcast journalist, Sabi ni Alvin ay ni Claudio, Senator Ping Lacson, huwag kang bibigay. Huwag kang magre-resign. Suportado ka ng taong bayan. Sa totoo lang. Nakaka-frustrate din ang nangyayari. Kaya lang, yan kasi sila Soto at saka si Lacson, mga veteranong politiko na yan, alam na nila. Alam na nila yung laro dyan. May mga bagay na kaya nilang, anong Tagalog ng concession? Yung mga binigay, nag-concede. Ang tanong kasi ni Chow Gusyon, anong concession? Dapat pala hindi ko na lang ginamit yung term na concession. Concession, nag-concede ka. Ibig sabihin, sinurinder mo. Yan yon, mga kabunyog, mga kababayan. Ano naman tong si Honda Vega? Bakit naman to nagmumura? Bastos naman to. Anyway, ugaling DDS yan. Hayaan na natin. So yan, mga kabunyog, mga kababayan, nakakalungkot ang nangyari. Nakakalungkot. Pero, alam nyo naman, balik ako dun sa last kong statement, alam naman natin si Lacson at si Soto, veteranong mga politiko yan. Veteranong politiko yan. Alam nila ang laro dyan. Talagang na yon, umabot na sa punto na pag hindi talaga, pag talagang patuloy pa rin ang direksyon na imbestigahan ang mga senador,
talagang hindi na nila mahahayaan pang manatiling Senate President si Soto. Ano yon? Anong tawag ba doon? Non-negotiable. Yon, nagpaubaya. Tama. Factmaster PH. Concession, ibinigay. Nagpaubaya. O tama. Nag-concede. Kumbaga mga kabunyog, mga kababayan, ang malungkot dito, mabigat yung concession na yun eh. Kasi ang hinahanap ng taong bayan, ang hinahangad ng taong bayan, sabi ni Chichi Burichi, nakaka-stress kasi si Marcoleta, sa totoo lang. Matapang si Lacson pero sakit ng ulo niya si Marcoleta. Hindi, sinabi niya naman yun. Sinabi naman ni Lacson yun. Masyado na siyang nadidistract sa ginagawa ng kasamahan niya. Hindi niya naman pinangalanan, pero sino ba yun? Si Marcoleta yun. Stalker na nga ang tawag niya eh. Bawat daw galaw niya, bawat sabihin niya, talagang kinukontra. Kaya lang, ang malungkot talaga dito, kung nasakripisyo dito, yung hangad ng taong bayan na mapanagot ang lahat ng sangkot. Ba yun ang panawagan natin? Mapanagot ang lahat ng sangkot. So ang tanong natin ngayon, mapapanagot pa ba ang lahat ng sangkot? Hindi na. Hindi na. Nakakalungkot ito mga kabunyog. Kaya lang, yun na nga ang sinasabi natin. Yun na nga ang sinasabi natin. ICI, sabi ni Marilyn Ortiguero, ICI, Independent Commission for Infrastructure. Ang man ng ICI na yan, unang-una, gusto nating makita ang ginagawa nila. Ayaw naman nilang ipakita sa publiko. Yun sana ang maganda dun sa Senate hearing eh. Naka-livestream, naka-televised, kita ng publiko. Yun ang maganda, transparent. Yung sa ICI kasi wala eh. Ang ginawa kasi sino ba yun? Andres Reyes. Ito naman kasing si PBBM, ang ina-point na head. Wala tayong tiwala doon. Ako lang, sa totoo lang. Yung head na yon, Andres Reyes, wala eh. Wala kang maasahan doon. Anyway, lang yon. Dating Associate Justice ng Korte Suprema. Pero pagdating sa yun? Imagine niyo, ang kailangan ng Independent Commission for Infrastructure ay suporta ng publiko. Paano namin susuportahan? Paano susuportahan ng publiko ang ICI? Hindi nakapublic? May naririnig pa ba kayo? Nakikita niyo pa ba kung anong nangyayari doon sa ICI? Wala na eh. Diba mga kabunyog, mga kababayan? Ito yung malungkot na nangyayari sa bansa natin ngayon. Itinatago na nila lahat. Minsan sinasabi ko nga, magtiwala tayo sa proseso. Kung laging ganun ang sinasabi ko, kayong nanonood sa akin, anong lagi kong sinasabi sa inyo? Suportahan natin ang mga ginagawa ng gobyerno na maganda naman at tama. Ayun naman ang panawagan natin. Diba? Kaya lang, pag may nakikita rin tayong hindi na magandang tinatakbo, may nakikita tayong mali, hindi, pupunayin natin. Tulad nito. Maganda naman at hindi napalitan si Soto, pero at what cost? Ano yung sinakripisyo natin dyan? Sinurrender nila Soto at Lacson ang panawagan na managot ang lahat ng sangkot kahit kasamahan nila. Kasi, parang wala silang tiwala sa lakas nating mamamayan. Mga kabunyog, mga kababayan, parang wala silang tiwala na mas makapangyarihan tayo. Mga kabunyog, mga kababayan. Ipakita na nga natin dito sa mga politiko na ang mamamayang Pilipino pa rin ang makapangyarihan. Huwag kayong matakot sa inyong mga kasamahan. Tulad ni Soto at sa Lacson, huwag kayong matakot sa mga kasamahan yung senador. Ang kapangyarihan ay nasa sambayanan. Sige na nga mga kabunyog, ipakita na natin ang ating lakas. Ipakita na natin. Yung pagpapakita natin nung September 21 sa Luneta, 100,000. Yung pagpapakita natin sa EDSA PPM, 100,000. Dagdagan na natin. Binabalak yata November 30. May mga meeting nang mangyayari. Pero may mga nananawagan. Agahan nyo na, attorney. Sige, ipapaabot ko sa meeting namin. Agahan natin. Kailangan nating ipakita na ang pwersa natin. Kung gusto nyong makita ang people power, sige, ipakita na natin ang people power. Ano yan eh?
Mas powerful tayo. Natakot si Soto, si Lacson sa mga kapwa nila senador. Mas dapat silang matakot sa mamamayang Pilipino. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa mamamayan. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Tandaan natin yan. Ha? O mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Maya-maya mayroon pa akong tatalakayin. Ha? Abangan nyo po. Medyo ganado ako ngayon kasi maganda na yung signal ko. Hindi tulad nung dati, nasa biyahe ako. Ay ngayon, maganda na po ang signal natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Natutuwa po ako na lagi niyong pinapalagahan ng aking mga talakayan. Ako naman po, lagi kong pagsisikapang maibigay ang kalinawan sa mga nangyayari sa ating bayan. Sahan niyo po. Para po sa bayan, para sa katotohanan, lagi po nating ipaglalaban. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.